Tayo guys ay magbabasa tayo ng Bible. Ang bagong buhay kay Kristo. Namatay na kayong kasama ni Kristo at wala na sa kapangyarihan ng mga espiritong naghahati sa sanlibutan. Bakit pa kayo sumusunod sa mga alituntuning tulad ng mga huwag hahawak nito, huwag titikin niyan, huwag hihipo niyon. Ang mga ito'y utos at aral lamang ng tao tungkol sa mga bagay na nauubos. Sa biglang tingin, tila nga nakakabuti ang ganitong pagsamba ng mga anghel. Ang maling ginagawa nilang makapagkumbaba at pananakit sa katawan, ngunit ito'y hindi nakapipigil katawan. Ngunit ito ay hindi napipigil sa pagmamalabis ng laman. Binuhay kayong muli kasama si Kristo. Kaya't ang sumakita ninyo ay ang mga bagay na nasa langit na kinaroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Isaisip ninyo ang mga bagay ng panlangit, hindi ang mga bagay na panlupa, sapagkat namatay na kayo at ang tunay na buhay ninyo ay natatago sa Diyos. Kasama ni Kristo, si Kristo ang tunay na buhay ninyo. At pag siya'y nahayag, mahayag din kayong kasama niya at mahahati sa kanyang karangalan. Ang dati at ang bagong buhay. Kaya't dapat nang mawala sa inyo ang mga pitang makalaman, papangalunya, kahalayan, mahalay, na simbuyo ng damdamin, masasamang nasa at ang pag-iimbot na isang uri ng pagsamba ng Diyos-Diyusan. Dahil sa mga bagay na ito, ang Diyos ay napupuot sa mga itong lumalabag sa kanyang kalooban. Sinasabi dito sa Biblia guys nga bawal daw magsamba ng mga Diyos-Diyusan, pero may marami pa rin gumagamit ng mga Diyos-Diyusan, no? So depende yan sa kanila, kaya dapat natin ding irespeto ang mga taong gumagamit ng ibang relihiyon at mga Diyos-Diyusan. Sinasabi naman ni Jesus nga bawal daw sumamba sa mga Diyos-Diyusan. Ngunit ngayon itinakwil ninyo ang lahat ng ito, galit, puot, at sama ng loob. Iwasan na ninyo ang panunungayaw at malaswang pananalita. Huwag kayong magsisinungaling sa isa't isa, yamang hinuhubad na ninyo ang dating pagkatao, pati ng mga gawa nito. At nagbihis na ng bagong pagkatao. Patuloy itong nagbabago ayon sa larawan ng Diyos na lumikha sa inyo upang maging ganap ang inyong kaalaman tungkol sa Kanya. Kaya't wala ng pagkakaiba ang Grigo at ang Hudyo, ang tuli at ang dituli, ang dayo at ang malaya kay Kristo. Dayuhan at ang mabangis na tao, ang alipin at ang malaya kay Kristo. Walang pagkakaiba ang lahat ng siyang sumasalahat kayo'y hinirang ng Diyos, itinalaga para sa Kanya at minahal niya, kaya't dapat kayong maging mahabagin, maganda ang kalooban,
mapagkumbaba, mabait at matiisin, mapag-umanhinan kayo at mapagtawaran. Kung may hinahanakit kayo sa isa't isa, tinatawad kayo ng Panginoon, kaya't magpatawad din tayo sa ating kapwa. At higit sa lahat, mag-iibigan kayo at pagkat ito ang buklod ng ganap na pagkakaisa at